Bakit? Di ba may chords na sa taas? Bakit ano nito? Isang buo pa rin yung para sa kanya. Kumbaga, yun pa rin. Parang ubusin pa rin itong lahat ng words para dito lang. Pero yung G, Siya yung last na words. okay. Pagkatapos ito. Hindi lang ito. Naturo sa inyo. Ito. Pag A minor ba ganun? Hindi. A yan. A lang yan. Ay, A. Ito, ito. Oo, A yan. Tama. Ah, A. Paano ba yung lipat mo? Di ba? Ganun ba? Oo. Ganyan lang kabilis. G full. Oo, A minor yan.
Naka-on na. Sound check. Mic test. Mic test. Sorry. Mic. Hawakan mo siya. Hawakan mo na. Puso ko lang ha. Hawakan mo sa'yo. Okay lang yun. Lolo ko yun. Ngayon lang ulit siya. Naiwan kasi yan naka-on. Jeng, Jeng. Sound check. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli. Manalangin po tayo. Tayo mo tumahimik. Tayo po yung tumahimik muna po. Okay. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito at binigay mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na makarinig ng iyong salita at magpuri po sa iyo sa pamamagitan ng awit, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami. Ikaw po yung pumagitna po sa amin, Panginoon, at ikaw po yung manguna sa service po namin. And maraming salamat, Panginoon, dahil pinakita mo, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal at hindi ka po nagkulang po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sumunod po sa mga utos mo at mapamuhay po namin ang tinuturo mo po sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal mo po sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Psalms chapter 3 verses 1 to 4. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Amen. Sabayan sa paghinga, asumaya
sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you, and it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve.
Your cleansing flow. Now all I know, Your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Thou
seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ama naming Diyos, salamat po. Hindi po kami man karapat-dapat, pinili mo po kami. At hinanap mo po kami, O Diyos, hindi lang para iligtas, kundi habang nandito po kami sa lupa, O Diyos, ay gagabayan, mamahalin, ibibigay ang pangailangan, at sinasama mo po kami sa iyong mga gawain para abutin po yung maraming tao sa buong mundo na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, alam po namin na meron ka ng ginawa. At salamat po sa pangako mo na tatapusin mo po ano man po yung sinimulan mo. Kahit po dito maybe meron kaming kasama po na hindi pa naniniwala sa iyo, hindi pa mananampalataya sa iyo, hindi ka pa niya kilala. Pero salamat po, dinala mo ang mga taong ito para patuloy mo pong ipakilala ang iyong sarili. At kami po, O Diyos, saan pa po kami pupunta? Nasa iyo po yung kaligtasan, nasa iyo po yung pag-aaliw, nasa iyo po yung lahat ng pangangailangan po namin, nasa iyo po yung kabuuan ng mga pinapangarap namin sa buhay. Kaya ngayon, O Diyos, gusto ko po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Samahan mo po, itago mo po sa iyong likuran si Brother AJ na siya po yung magbabahagi ng salita mo at tulungan mo po kami na makinig, sambahin ka po namin sa pakikinig po namin at tulungan mo po kami na masambakan mo po namin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, alisin mo po ano man yung distraction para may bigay po namin yung 100 focus po namin sa pakikinig ng iyong mga salita. Tinatas ka po namin ngayon, O Diyos, at tulungan mo po kami na maibaba po namin ang sarili po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Pwede po umupo. Mga bata, Sunday School. Good morning po. Maraming salamat po dahil ang ganda po ng kanta natin, no? Worthy is the Lamb. No? Tunay nga po na hindi po nasayang yung sakripisyo ng Panginoon para sa atin. No? Maraming salamat po dahil sa patuloy pa rin ng pribileyo po natin na makapagsimba po dito, makapag-worship po tuwing 10:30 hanggang 12 po, no? At tuwing linggo po ito. At patuloy pa rin po tayo na dumadaan po dito sa series po ng Acts, no? Pagkatapos po natin dun sa Lucas, ito na po yung sumunod nating series. At kung natatandaan po natin, yung nakaraan po na topic, yung 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo. No, ito po yung kwento po na kung saan naging guide din po natin hanggang sa ngayon kung paano po ba natin gagawin yung pag-ebanghelyo, no? At yung 5 points nga po na yon. At ito po, salamat sa Diyos, meron tayo nito. 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo. Yun nga po, yung number 1, dalisay. Katulad nga po nung kay Ananias at Sapphira, kung sino po nakatanda dito. Pagdalisay po ng Diyos, yung ginawa kay Sapphira at Ananias, nung pinatay po sila ng Diyos,
nagkaroon po ng takot yung mga tao, no? At natira po yung mga tunay, yung mga legit po na nananampalataya na lang sa kanya, no? Yun po yung unang ginawa. At yung pangalawa po, gumamit po ng kapangyarihan, no? Kapangyarihan po nung time po na yon, yung kapangyarihan po na sinasabi dito, yung nagpapagaling po sila, no? Yung mga apostol. Pero sa ngayon nga po, yun po kailangan nating matandaan na sa ngayon po hindi na siya pwede pa eh. Kasi kung sakali po may magpapagaling, yun nga po yung napag-aralan po natin last time, baka magsarado na po yung mga hospital, no? Mabankrupt na. At ganun rin po yung sa pag-uusig o yung mabuti. Mabuti po, bakit mabuti yung pag-uusig? Sino po nakakalala dito? Yung pag-uusig po, pag ikaw ay inuusig, mabuti, no? Bakit? No? Bakit kailangan maging masaya ka pa pag ikaw ay inuusig? Ibig sabihin po nun, ay wala ka na sa direction po ng mundo o yung flow po ng mundo natin. Because nandun ka na po sa direction ng kay Kristo po. No? Kaya nagagalit na po siya. No? Si best friend, naalala niyo po. Ganun na rin po yung pang-apat, mapilit. Katulad po ng ginawa po ng mga apostol, pinilit po nila. No? Na yun nga po, naalala niyo, kinulong pa sila. No? Tapos, inutusan ng Diyos yung angel na para makawala sila, no? Pero anong ginawa nila? Hindi sila lumayo, no? Nag-preach pa sila ulit, no? Yun yung makita po natin na pagpipilit at talaga ng Diyos na sa pag-ebanghelyo po natin, kailangan din po natin ma-observe o maging sensitive po tayo kung ano po talaga yung gusto ng Diyos o yung plano ng Diyos, no? Ito na po ang ating pag-aaralan sa ngayon, no? Ang pagpili sa 7 tagapaglingkod, nanggaling po sa Acts chapter 6, verses 1 to 7. Pwede po tayong tumayo para magbigay respeto po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Verse 1, habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista. Sinabi nilang, mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki, iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa panalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At marami pa ring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Amen. Tayo manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na masamba po kayo sa pamamagitan po ng aming pakikinig ng inyong salita. Ama, kayo po yung manguna sa lahat po ng ito at ganoon na rin po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan nang sa gayon po maintindihan po namin kung ano po yung gusto niyo pong iparating sa araw po na ito sa amin. Ama, samahan niyo po kami, kayo po yung manguna, tapos na dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede mo pong umupo. Organisasyon sa simbahan o spiritual organization. Simula pa lang ng yung binasa po natin ng mga nakaraan, alam po natin na ito pong simbahan ay nagkakasimula pa lamang po, no? At yung mga member po na ito ay alam natin baby Christian pa, no? At hindi pa sila matured, kumbaga may konting kumibot, may magtatampo, ganyan. So nagsimula na po yung reklamo, no? Na ginugulo na nga po sila ng Satan na expected na po natin yun, no? At organisasyon sa simbahan, bakit ba kailangan po, no? Bakit kailangan
magkaroon ng kaayusan. No? Sa simbahan dito natin malalaman po sa pag-aaralan natin ngayon. Yun nga po, nagkaroon na po ng kanya-kanyang parang grupo, no? O spiritual organization. Ayun po, at God of Order. Ito po yung Diyos po natin, no? Ito po yung Diyos ng kaayusan. At ito po yung lagi po nating, pwede po siyang parang maalala po natin, no? Maalala natin na sa atin po, kung meron pong parang hindi maayos. Kasi common sense naman po meron tayong common sense na hindi tama kung tayo po ay naniniwala sa Diyos na sinasamba natin. Dapat po maayos, no? Katulad po ng Diyos na sinasamba natin, no? At yan po yung kaya sinabi pong God of Order. Evangelism o Holy Spirit. Tayo ang dapat sumunod sa plano ng Diyos, no? Yung hindi po ang gagawa tayo ng plano. Paggawa natin ng plano, ipanalangin na lang natin ito, ipabless na lang natin sa Holy Spirit, pero nakalimutan na natin na hindi na natin binigyan ng paraan ang Diyos na para mangusap po sa atin, no? Na mostly po ito po yung nakakalimutan, no? Na humingi po ng gabay sa banal na Espiritu at siya po yung magpaplano, siya po yung magbibigay ng yung tama pong guide. Isa prayer warriors, ito po, ito katulad po nito, isa po to sa spiritual organization na pwede po nating isamahan, no? Na kakasimula lang po nito at parang 3 weeks na po yata, no? 3 weeks na po na sabay-sabay po ito na nanalangin yung mga member, isang group chat po ito na ito pa rin po kasi yung kahinaan po natin bilang simbahan, no? Yung panalangin, no? Kaya kailangan po natin itong gawin. Isa sa mga pwede nating samahan sa ministry para mas lalo pang lumawak ang ating relasyon sa Kanya. At dito naman po tayo, no? Ito naman po yung ating topic sa ngayon. Organisasyon sa simbahan at may 4 po na points yung binasa po natin kanina. Una nga po yung dahilan, kailangan, sino at resulta. No? Dito natin makikita kung paano ayusin ng Diyos ang kanyang simbahan na pwede rin nating gayahin, no? At safe na simbahan ay yung Bible-based. Katulad po ng ginagawa po natin, no? Talagang lahat po ng tinuturo, talagang dun katulad po ng ginagawa natin, series of Acts, wala po tayong tinatalunan o ini-skip po ng salita ng Diyos. Ito po yung pinaang-safe na paraan kung paano po ituturo, no? At kaya yun po yung ginagawa natin hanggang sa ngayon at tayong Christ-centered na simbahan, no? Ibig sabihin po, walang iba pong Diyos kundi si Kristo lamang. Yun po. Unang pong points, dahilan. Ano nga ba yung dahilan kung bakit kailangan ayusin ng simbahan, no? Makikita natin po yun sa verse na binasa po natin, verse 1. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw sa pamamahagi ng ikabubuhay. Dumadami na ang members ng simbahan, no? Alam natin na ang nagsimula pa nga doon po sa yung 12 po na apostol, no? Yung followers at nagkaroon po sila ng 120 na mas malapit po kasi itong mga tao na to, malamang ito po talaga yung na-witness po nila lahat ng nangyari. 120 hanggang alam na po natin na 20,000 more or less, no? Nung inestimate natin, 'di ba? Nagbilangan po tayo. At ito na po siguro parami na nga ng parami. At nagkakaroon na po, syempre, maganda po yung nangyayari at ayaw po yun ng best friend, 'di ba? Alam natin. Ayaw niya po yun kaya nagsisimula na rin po siyang manggulo, no? At napabayaan na ang ibang members, especially po sa binasa natin, yung sinabi po dito, mga byuda. Yun, no? Mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan, no? Saksi ni Kristo sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa mundo. Ito nga po, sila ay mga saksi, no? Kahit po tayo hanggang dito na nakabasa po ng Biblia at tayo naniwala, tayo yung mga saksi na po . Kaya, hindi po tayo dapat magulat kung meron pong time
na tayo po ay sumunod na sa Kanya, bakit ganito, no? Bakit kaysa sumigla yung buhay ko, bakit lalo pang humirap, no? Bakit, di ba may sino po naka-experience ng ganun sa atin, no? Na kung kailan po yung time na tayo po ay na pumasok na sa simbahan o nagsimula na po, yung nag-decide na tayo na, sige, magsisimba na ako linggo-linggo. Pero imbis po na ma-bless po tayo, no? Mapapansin natin parang mas naging mahirap, naging mabigat, no? At ito po 'yon. Ito po yung sinasabi po natin na yung pag-uusig, lalo po tayo nagka-problema, ay mas maganda po, no? Ibig sabihin po nun, tama po yung landas natin. Hindi po tayo, kung tayo po ay wala pong nangyayari sa buhay natin, umaattend po tayo sa simbahan, ginagawa po natin lahat ng mga spiritual discipline, pero hindi po tayo ginagambala ng best friend na nga po na yan, tingnan po natin kung tama pa po ba yung landas po na tinatahak po natin. No? Kasi nandito po tayo sa mundo at alam po natin, temporary lang tayo. At ang prinsipe po ng mundo ay sino po? Satan. Kaya yun po, tayo po ay magkakaroon po talaga ng kalaban. No? Expected na po natin yan. Hinahayaan kasi natin, battlefield. Ito po yung lagi po sa amin nakakwento ni Pastor Puno, na hindi naman po nagkakaroon ng parang inggit o natutuwa lang din po ako na sa tuwing kinukwento po sa atin ni Pastor, yung tungkol nga po sa Korea. No? Yung Koreans po kasi dati, mas mahirap pa po sa Pilipinas. No? At there's some time po na ang mga Koreans po ay naging Kristiyano, no? At dumami po yung Kristiyano sa kanila, lumagana po talaga. At yung time po na yon, sila po ay naging tama po lahat. Naging Bible-based po yung batas nila. At within 40 years po, no, Pastor? 30 years po. Ngayon po, first world country. First world country na ang Koreans, no? Na hindi ba natin kaya yun? No? Katulad po ng sinasabi po ng mga Koreans, no, kay Pastor, bakit ba pagka nagtanong si Pastor na bakit ang Pilipinas pabagsak, hindi pa paakyat, no? Kasi hinahayaan po. Hinahayaan kasi natin. Yan po yung sinabi ng Koreans, no? Alam niyo po naalala niyo po yung nakaraan lang na issue po doon sa Korea, na kung saan po meron pong hindi sila nagustuhan na batas o hindi sila nagustuhan na pamamalakad. Gumawa po agad sila ng kudeta, 'di ba? Inatake na po agad nila yung gobyerno, no? Yun po yung palagay po ay kulang sa atin, no? At patuloy po natin ipagdarasal po yung mga leaders po ng ating gobyerno at ganun na nga po yung katulad po ng nanalapit na po na botohan, ipatuloy po natin ipag-pray kung ano po talaga o sino yung gusto sa ating ipaboto po ng mga Panginoon po, no? At Hebreo, mga Hudyo na nagsasalita sa Aramaic, ito nga po yung mga natakil po natin kanina, no? Nabasa natin kanina. Mga Hebreo po yun at Hellenista. Yung Hebreo po at Hellenista ay parehas pong Hudyo po ito, no? Pero yung Hebreo ay sinilang po sila o lumaki po sila sa loob ng Israel, no? At ang Hellenista po, yung nagrereklamo, ito po yung mga nagrereklamo Yung mga Hellenista ay sa labas po ng Israel. At medyo mahirap po talaga na sila po ay parang maging connect po agad, no? Kasi magkaiba po siyempre ng kultura, magkakaiba po ng kinalakihan, at siyempre may kanya-kanyang ugali po, no? At magkaiba nga po yung wika. Yan yung sa Hebreo po, Aramaic, at sa labas po ng Israel na Hellenista ay Greek naman po yung ginagamit nila. So para maintindihan lang po natin yung kwento po kanina, no? Ito nga po yung sinasabi ko na compute po natin, no? Kinumpute na natin to. 20K plus, lagpas pa, no? At sabi nga po dito, patuloy na dumarami, no? Isa-isahin po natin, no? Simula po nung una, 12,
120 plus 3,000 plus 5,000, pero wala pa po doon yung mga kasama nila, no? Wala pa po doon yung mga asawa. Ang binilang pa lang po noon, lalaki. No? Natatandaan niyo po yon. At more or less po, 20,000 o higit pa. No? Ito na po yung members ng simbahan nung time po na yan. No? Na may mga nagre-reklamo. At verse 2, kaya po ano na po tayo sa verse 2. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Napakaganda po, no? Na pwede po nating tignan. No? Ito po yung, kaya number 1 points ay dahilan. Ano nga po yung dahilan kung bakit kailangan po ng kaayusan sa simbahan? No? Tingnan niyo po yung puso po dito ni Peter po ba? Si Peter. Ang nagsasalita po dito ay sabi niya, hindi namin dapat pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos. No? Gusto niya po yun unahin. Kahit mayroon pong, nung time po na ito, alam natin, nung una, verse 1, may nagre-reklamo. No? Pero hindi niya po rin po nakakalimutan ang salita ng Diyos. Di ba? Na kung sa atin po, para sa ating comfort, yun nga po, merong kailangang event o kailangang uunahin natin di ba? Kailangan unahin. Mas uunahin natin kung sa sarili lang po natin. Pero ito po yung puso po na pwede nating gayahin no? Hindi po niya nakalimutan na ang importante pa rin yung salita salita ng Diyos, no? Yung pangaral ng Diyos. At dito makikita natin na yung pagbibigay halaga nga po at na maganda din itong makuha natin, no? Kaya po talong po tayo ng konti sa chapter 4, verse 4. Samantalang iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. No? Ang ganda po, no? At katulad sa atin, dapat ganito rin na si pastor ay nakapokus sa pangangaral lamang ng salita. No? Na sa ngayon po, nagagawa natin ng konti, no? Mayroon po tayong nababawas sa mga ginagawa po sa simbahan, nakakapaglinis po tayo ng konti. Pero pag nakalimutan natin, o kaya minsan na-late po kami ng Sabado, si pastor po yung gumagawa ng lahat. No? Na pwede po natin itong i-apply sa atin din. Na yung pastor po natin dapat, siya lang po talaga yung mangangaral ng salita. Kumbaga, ang focus niya po na trabaho ay mangaral lang po ng salita, no? Para mas makapag-focus po siya doon na mas importante po. At ito rin po yung kung bakit po kami lagi nagtatawag po ng kung meron po na gusto mag-volunteer na yun nga po para maayos po yung simbahan at mas mapaganda pa po, no? Priority. Ito nga po yung sinasabi po natin. At tayo'y bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin yung dapat priority natin. No? Nakita po natin yung puso po nila Peter dito, even though po merong nagre-reklamo, ay inuna pa rin nila yung salita ng Diyos. Hindi po nila nakalimutan. Hindi po nila inuna yung comfort. Comfort po ng magiging mga members po nila. No? Inuna pa rin po yung salita ng Diyos. At ito po, katulad po ng mga ito, ay pwede po nating, kahit paunti-unti po sa atin na pwede po nating samahan. No? Yung home Bible study nga po, sa ngayon po hindi pa natin nagagawa, pero dati po ito, nagagawa po ni Pastor. At nagsisimula na po, salamat po sa Panginoon, yung Youth Sunday, pang ilang parang 10 pa sigutas, oo. Na session at yung prayer meeting, hopefully po itong this Wednesday po ay masisimulan at weekdays Bible study, ito po parehas pa rin po na hindi natin nagagawa. Meron naman po yung kay pastor kaso ang nakakalungkot po sa iba hindi po tayo sa atin sa loob. At yun nga rin po yung Sunday before worship. Ito po yung mga nagpipray po
dun sa mga ginagamit po sa simbahan, no? O yung buong templo bago po mag-worship. Na ito po mga spiritual discipline o mga ministry po na ito ay pwede po nating samahan sa atin po, no? At total commitment, no? Ito po yung yung total commitment po iniisip, parang ano ko lang po, naisip ko lang. Ang total commitment ba ay parehas po sa trabaho? Yung commitment sa trabaho. No? Opo. Ang ano ko lang po, no? Ang commitment po sa trabaho, pagka kayo po ay nag-commit sa boss nyo, no? Na ako po, papasok ako araw-araw, no? Yun ang commitment nyo. Pero nag-absent kayo bigla, ang tawag lang po doon awol, no? No, nag-absent kayo. Absent without leave, no? So, ang mangyayari lang po, matatanggal, maghahanap lang kayo ng trabaho. No? Ito pong total commitment kay Lord. Pag sinabi niyo po na kayo ay tuwing Sabado, tuwing Linggo ay pupunta sa simbahan at nag-commit po kayo kay Lord, pag kayo po ay hindi niyo po nagawa yun o nagampanan, kahit po saan kayo maghanap ng Lord, baka wala na. No? Na ito po yung dapat i-affirm po natin sa puso natin. No? Yung total commitment sa Panginoon ay iba po sa trabaho, iba po sa mundo. No? Na minsan nagkakaroon ng parang konting biro na, sige, every Saturday pupunta na ako diyan, ganyan, ganto. Tapos mawawala po. No? Hindi po 'yun sa amin, hindi po 'yun sa members ng simbahan o hindi po 'yun sa leaders ng church. Nag-commit po kayo kay Lord po. No? At katulad po ng sinabi sa Acts 20, to 23 to 24, ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Una pa lang sa pagsunod sa Kanya, hindi madali. No? Merong pagkabilanggo, at ito nga po, yung nabasa natin, kapigatian, pero dapat ito po yung puso natin, na makuha po natin sa next verse po niya. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. No? Sarap, no? Kinakalimutan po niya yung kanyang sarili. No? Na para po ialay sa Panginoon yung buhay niya. No? At sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. No? Na ang sarap po nito, no? Na pag ito po yung puso na nakuha natin, na kahit mahirap, mainit, lalo ngayon, no? Mainit, tuwing Sabado, pero mapa rin, walis pa din, buong simbahan. Ay hindi po matatapos yung joy po natin, no? At ang papahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ng Diyos para sa tao. Ito po yung napaka-importante, no? Yung magandang balita po. No, kahit ano pong ginagawa po natin dito ay ang lahat po ng nasa Bible, lahat po ay para po dito sa magandang balita po na ito, no? Na dapat po maintindihan po natin, no? Ano po ba yung magandang balita na 'yon, no? Meron pong masamang balita, meron ding magandang balita, good news, bad news, no? Unahin po natin yung bad news. 'Di ba po yung bad news, tayo po ay makasalanan, no? At tayo po mga tao ay hindi po kayang bayaran yung ating kasalanan. Ano po? At ang good news po, dumating po si Jesus, no? Para bayaran po ang ating mga kasalanan. At ang kailangan na lang po natin gawin, maniwala at sumunod sa Kanya at tanggapin ang Diyos na si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, no? At tatalikuran po ang mga kasalanan, no? Ito po yung madalas po nating nakakalimutan, no? Diligence o commitment, ito yung kailangan natin na hindi lang sa simbahan, no? Kundi kahit sa buhay natin na maalala natin para saan pabalahat ng ito. Para saan pabalahat ng ginagawa natin, no? Kung malalaman po natin na yung buhay natin ay temporary lang pala, no?
120 years, tapos hindi naman tayo nabubuhay talaga ng 120 years. Alam naman po natin yun, no? More or less, 70 pababa na po ngayon yung mga tao. No? At ito po yung kailangan nating ano pa ba yung purpose na ng buhay natin dito? Kung malaman po natin ngayon na temporary lang naman po Temporary lang. Para saan pa? No? Para saan pa? Kaya po yung nabasa po natin kanina sa Acts 20, no? Ibibigay ko yung buhay ko sa Kanya. Magawa ko lamang yung mga pinapagawa niya. No? Ang sarap, no? At katulad po nung sa Galatians chapter 6, verse 6, ang mga tinuruan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. So ito po yung nakakalimutan natin madalas, no? Na sa tagal-tagal po ng ating pastor, siya po yung nagtuturo sa atin, no? Si Pastor Ed. Ay nakakalimutan po natin, no? Puro po tayo take and take, no? Pero nakakalimutan po natin magbigay po ng balik po para kay pastor, no? At ito lang po, parang remembrance lang po sa atin na maalala po natin na ang sabi nga po ng Diyos, lahat ng magagandang bagay, no? Dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay. No? Magagandang bagay. At kahit po yung kailan ba natin na-celebrate yung Pastor Appreciation Month? Di ba? Never po, October, no? Wala man lang pong nakakaalala, no? Na, at baka ngayon po, itong year, no? Maalala na natin yung pastor po natin na matagal na po na sinabi nga po dito sa Galatians na alagaan po natin siya, no? Dito na po tayo sa pangalawang points, kailangan, no? Kaya sinabi nga po sa verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki o ginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. No? So ito pong pangalawang points po natin ay nanggaling po sa verse 3. Ito na po yung tinalunan natin kanina, binalikan po ulit natin ngayon. At kung titingnan po natin itong verse na to, meron pong 5 binigay po, no? O na katangian o character po na pwede nating piliin po doon sa simbahan, no? Ito po yung una po, pumili kayo, ito yung una pong character, pumili kayo sa mga kasamahan. Ibig sabihin po, ang ating pong pwedeng piliin na pwede pong pumalit o maging leader po ng simbahan ay sa loob lamang po ng simbahan, no? At ito po, matagal po natin tong nakalimutan, no? Na kung naalala niyo po, may nakaalala dito, kumuha pa po tayo ng iba't ibang pastor kung saan-saan po, no? Pero dito naman po, maliwanag na manggagaling po sa loob, no? Pumili kayo sa mga kasamahan. At yung pangalawa naman po, pumili ninyo ng 7 lalaki, no? At ginagalang, puspos ng espiritu at matatalino, no? Dito naman po tayo sa matatalino. Ano po ba yung matatalino na sinasabi po dito? No? Matatalino po, ibig sabihin matatalino na meron pong wisdom, no? O karunungan na nagmumula sa Panginoon. Talino po na nanggagaling sa Diyos, hindi sa tao. No? Katulad po ng ginawa po ng mga high priest o yung mga dati po na tao, ito pong yung book po ng Mishnah at saka Talmud ay nagpapakita po ng pagiging gusto ng tao na isipin lamang yung kanilang yung ginagamit po nilang kaisipan ay kanilang sariling kaisipan lamang, no? Hindi po at kung maalala po natin nung simula po ng kay Moises, 10 Commandments po 'yon, no? Ito po 'yun karugtong po niya ito. At pinadami po ng mga Pariseo, ng priest, ginawa pong ang kautusan 600, no? 630. Ito po kasama po itong ginawa po nilang
Talmud na 25 volumes po ito na hindi niyo po siya pwedeng babasahin lang. No? Ganun po siya kagrabe. No? Kailangan niyo siyang pag-aralan. Hindi siya pwedeng babasahin lamang po. Kailangan talaga siyang pag-aralan. Na ito po yung senyales na nakakalimutan po natin ng mga tao, no? Na ginagamit po yung sariling kaisipan lang. At ano po yung ginawa ng Diyos? Nung sinabi niya, nung nandito si Jesus, bumaba po sa atin, nagbigay na lang po siya, 2 utos lang, di ba? Mahalin mo yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Di ba? At yung pangalawa po, mahalin mo ang Diyos, gaya ng pagmamahal mo sa iyong... Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso. No? Buong puso at kaluluwa. No? At ito nga po, sa next verse tayo, Titus chapter 2, verses 3 to 5. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamumuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. No? Matagal na po itong pinagtatalunan, no? Na palagi po nating para nami-misinterpret po ng mga kababaihan na ano ba yung role ng babae sa simbahan, no? Na kahit di lang po sa simbahan, kahit sa pamumuhay po natin, na maganda po ma-apply po ito sa ating mga kababaihan po, no? Na ito po yung tamang role, no? Sa mga ito nga po, yung sinabi niya, sa mga nakakatandang babae. Sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag maglululong sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae. No? So, ibig sabihin po, kailangan po yung mga babae, hindi po sinasabi na wala po silang, hindi sila mahalaga sa simbahan o kahit saan pa man po. Mahalaga po at meron po tayong kanya-kanyang role lamang. No? Role po ng babae at lalaki na para mas maayos po ang maging pagsasamahan. Kaya po dito po sa next verse, verse 5, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masanurin sa kanilang asawa. No? Kung titingnan po natin kanina, ang sinabi po doon yung mga nakakatandang babae, no? At ito naman po, yung role ng mga babaeng kabataan po, no? Na pwede po rin natin ma-apply o maalala po sa buhay po natin na kailangan din turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang mga asawa, no? Yung palagi po nating palagi po nating o sinasabi rin po ni pastor na mag-submit po yung mga babae sa kanilang mga asawa. No? Kung alam po natin ito, ay magiging maayos po yung samahan, mas tatagal po. At doon na po tayo sa pangatlo. No? Pangatlo o sino? Sino sa paraan ng Diyos ang kanyang pipiliin? No? Dito naman natin makikita, doon sa mga nagreklamo po kanina, nung binasa po natin, mga nagreklamo na Helenista, kung sino ba yung dapat na pinili o pipiliin po na tao, no? Kaya sinabi niya po dun sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalataya ng Hudyo. So kung titingnan po natin itong ilahat, itong mga taong pong ito po yung mga Helenista rin. No? Na makikita po natin, di ba, ang nagrereklamo po natin kanina, mga Helenista. No? At itong mga taong pong ito, pag itinignan po natin yung background nila, kung saan sila nanggaling, sila po ay mga Helenista rin. No? Nakita niyo po yung wisdom po ng Panginoon doon sa pagpili. No? Pinili niya, mga Helenista rin po, no?
di wala na magre-reklamo, no? Kasi mga Helenista na yung pinili niya eh. Lahat ay galing sa Helenista kung saan pinanggalingan ng mga reklamo. Si Esteban po, matatakil po natin to sa mga susunod na mga chapters na sa Acts din po siya, na ito po yung una na pinatay po dahil sa pagpapayag. No? Kung maalala po natin, dun po sa mga nakaraan na topic po natin, wala pang napapatay. No? Meron nakulong, hinugupit o hinampas. Pero dito, si Esteban po, hintayin po natin to. Siya po yung unang pinatay dahil sa pag-share niya po ng gospel o salita ng Panginoon. No? At ganoon na rin po, ang pang-apat po natin at last po na points, resulta. Ano nga ba ang resulta ng pagsasaayos ng simbahan ng Diyos? No? Nalaman na natin kung paano ginawa ng Diyos o paano pinili ng Diyos yung mga unang points natin kanina. No? At ngayon naman malaman natin kung ano po ba yung naging resulta. Effective ba talaga? No? Kaya ito po sa 6, nang iharap sila sa mga apostol, sila ay ipinalangin at pinatungan ng kamay. So ito po yung tinatawag po sa mga pastor po ito, yung ordination, no? Na parang nililihans po sila at mas malalim-lalim pa po ito ng konti. No? Na pag ginawa po ito sa inyo, pwede na po kayo, parang mas certified na po kayo as maging pastor na po ng isang simbahan. Na katulad po ng ginawa sa pastor po natin sa Korea. Alam ko po sa Korea po, pastor. Tama, na-ordin. Ito nga po sa susunod na chapter, 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. No? Ito na po yung naging resulta. No? Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. At marami pa ring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. No? At kung tayo po sa atin, sarili po natin, kung maalala po natin yung mga points na to, yung kwento po na to, ay ma-amaze po tayo, no? Kung paano po ayusin ng Diyos. Hindi lamang po ito hindi lamang po yung simbahan, kundi kahit yung mga sarili po natin. No? Ang pagpili sa 7 tagapaglingkod, kung maalala nga po natin, yung una po, pumili kayo ng kasamahan. Yung po yung unang utos po ng Diyos. At pangalawa, 7 lalaki, iginagalang puspos ng Espiritu Santo at matatalino. So ito po yung mga karakter na pwede po nating panghawakan o alamin na para po kung paano po pumili ng tao na tama po. No? Organisasyon sa simbahan. So ito nga po yung mga kaninang napag-usapan po natin. Unang points po, dahilan ng pagsasaayos. No? Pangalawa, kailangan o karapat-dapat na tao. Sa pangatlo naman, sino o pagpipili ng Diyos. At sa pang-apat, resulta nito na mas lalo pang magiging sagana ang simbahan ng Diyos dahil sa kaayusan ng simbahan. No? Tayo po yung manalangin at tumayo. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na makasama po kayo, masamba po kayo, ma-worship po kayo sa pamamagitan po ng pakikinig po ng inyong salita. Ama, tulungan niyo po kami sa umagang ito, kayo po yung manguna. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon. Ama, samahan niyo po kami ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yung slides nung yung by the grace of God, subukan natin na i-apply yung pinag-aralan natin. Na remember yung 5 qualification ng 7 leader, hindi ako pipili. Ang sabi ng Bible, kayo ang pipili. Ang unang requirement, among yourselves, kayo, mag-recommend kayo ng isang lalaki. Hindi natin kailangan punuin yung 7 ngayon kung sino man sa tingin nyo. Anong qualification niya among yourselves sa inyo?
Tapos pangalawa, 7, hindi natin kailangan punuin yung 7 ngayon. Kahit ilan lang sa tingin nyo yung gusto nyo i-recommend. Kayo pipili, and then, puspos ng banal na spirito. Ibig sabihin, hindi na yung sinusunod ang sarili niya, kundi yung Diyos na yung sinusunod, yung ganong klaseng commitment. And then, ano pa yan? Ano yung 5? Matalino. Talino, hindi yung cum laude siya, hindi yung first honor siya. Meron siyang wisdom, o yung karunungan galing sa langit, galing sa Diyos. Hindi mo ito makukuha sa eskwelahan, hindi mo makukuha ito sa experience o sa edad. Matalino, at saka, meron pang isa 5 yun eh. Nandun na, puspos ng banal na spirito among yourselves. 7, matalino, kagalang-galang. Kalang-galang. Ibig sabihin, yung pamumuhay niya may consistency. Hindi compromising o hindi dapat may kabanalan. So, kayo nakikita nyo yon. So, of course, parang matured Christian yon. So, do you think gusto nyo subukan natin today? You can nominate. Hindi kailangan 7. So, sino gusto nyo i-nominate na 7 leader o hindi man tayong mabut ng 7 para makatulong dito? Kasi nga, yung sinabi ni Brother AJ, bago ko'y dumating, ako pa yung naglilinis dito, ako pa yung nag-aayos. Kailangan habulin ko pa, bago kayo pumasok, dapat tapos na lahat. So kung kuha tayo ng ilang leaders ngayon, makakatulong dito. So any nomination? Jojo. Hindi ito perfection, pero at tumawag ang Diyos, siya yung magkukwalify. Sino pa? Si Lito. Di ba meron kanina sino? Si Carlito sino? Asa? Asa si Lito? Nagtago na. Sino pa? Dyan. Sila, nandito na po mga to nung nire-renovate pa. Even before renovation, nagba-Bible study na kami doon sa kumpanya nila. Sino pa? Albert? Sina? Medyo bago pa. Di ba nandun yung maturity, yung membership ng church, medyo kinukonsider din po yon. Kasi kapag bago-bago, mamaya kinabukasan, wala na yan. Sila, anong time tayo nagba-Bible study sa inyo? Anong year yon? Before 2016. Di ba? 2016 tayo dito. 2015 siguro. So that is 10 years ago. Yung medyo medyo matagal na. Next, pag hindi natin napuno, nakita niyo yung consistent si Albert, tsaka sino yung sinasabi niyong isa? Sina? Brother? Si George? Pag medyo tumagal na, i-nominate niyo uli. So, tingnan natin consistency. Sino pa yung medyo matured na? Bakit hindi nyo nominate si AJ at si DJ? Ayaw niya sa kanila? Ha? Walang man nominate sa kanila? Ha? Wala namang JJ eh. Sino? Yung mga J. Si DJ at si AJ.
Wala. So next time, buuin natin ng 2. Kasi karamihan mga bago pa yung iba, no? So don't feel bad, pero at least meron nag-nominate sa inyo at sana makita yung patuloy na consistency ng faithfulness sa Panginoong katapatan. Para next time, buuin natin yung 7 bilang application. So, pwede kayong tumayo at ipagpipray natin sila. So, pwede nyo ganun yung kamay nyo sa kanila. Ama naming Diyos, nandito po kami sa harap mo at nandito po yung 5 kalalakihan na gusto po naming i-apply po yung tinuro mo o yung pinakita ng modelong simbahan nung panahon po pag-alis po ni Kristo. Nawa po o Diyos, tupong pattern na ito ay masunod po namin katulad ng nababasa namin sa Bible. So nakikita mo po o Diyos si Jojo, si Jan, si Lito, si DJ, si AJ. Panginoon, hindi ko po sila kayang turuan ng gusto, hindi ko po sila kayang ingatan, pero ikaw po ang inihiling ko po o Diyos yung pagbabasbas mo sa kanila. Although personally, binabasbasan ko po sila o Diyos, pero Panginoon, ikaw po yung magbasbas sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo po sila o Diyos na ikaw po yung pumili sa kanila at hindi po nila kaya kundi mo po sila tutulungan. Ikaw po yung mag-iingat sa kanila para yung kabanalan po sa buhay po nila ay makita po namin at siyempre nakikita mo po yon. Yung katapatan po sa ministry o Diyos ay magagawa lang po namin yon kung tutulungan mo po kami. At nakikita mo po yung pangangailangan nila, o Diyos, para kapag naglingkod po sila sa iyong simbahan, katulad ng tinuro po sa amin kanina, dapat matuturin namin silang alagaan. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang magbihis, kailangan po nilang mabuhay. Nawa, o Diyos, gamitin mo po kami na maalagaan po namin itong 5 ito at hindi magtatagal sana po. Dagdagan mo sila ng 2 para katulad po ng pinakita sa amin, pinag-aralan namin, masunod namin yung 7 pa na makakatulong po dito sa simbahan, mangyari po yung maganda mong kalooban. Kaya Ama, pagpapalang galing po sa iyo o Diyos, ay binibless ko po itong 5 ito, pasobrahan mo po yung pagpapala sa kanila para maging daluyan po sila ng pagpapala sa ibang tao din. Ingatan mo po sila. Ikaw po mag-provide ng pamilya nila na maayos, supportive na family. Ikaw po yung mag-provide ng pangailangan nila at ikaw po yung magbigay ng karunungan ng gagaling po sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. So salamat sa Panginoon at ngayon meron tayong Holy Communion. Again, Holy Communion. Alam natin yon yung sabi niyang banal. So hindi siya biro-biro. So kung hindi ka naniniwala kay Kristo, I would suggest do not take the communion. Ngayon kung may kasalanan ka man, ito yung panahon na hingi mo ng tawad bago ka mag-communion para manatili yung kabanalan.
kamay ni Jonabel yan eh. So paghawak nyo ng elements, take time to humingi ng tawad kung meron kayong nagawang kasalanan bago mag-communion. Yung mga nagko-communion na. Lahat meron na. Pag wala, pwede nyo. Lahat po nabigyan na. Pag hindi kayo nabigyan, pwede yung taas ng kamay, lalapit po yung usher. Lahat nabigyan. Pakitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Hesus, salamat po. Dahil mahal mo ako. Ang katawan mo po, ang ibinigay mo para siya pong tumanggap ng lahat ng kaparusahan na aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Hesus, salamat po sa dugo mo na siya pong inihandog mo para mahugasan po ako ng lahat ng aking karumihan, ng lahat ng aking kasamaan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano